buhay ko. Mang Hector, maawa na po kayo sa akin. Kailangan ko lang po talaga ng konting palugit. Kahit isang linggo lang mababayaran ko po kayo. Desperadong sambit nga ni Eliana. Nanginginig nga ang boses nito habang nakaluhod sa maruming sahig ng maliit na opisina ni Hector. Ang loan shark na kanyang inutangan. Nangingintab nga ang kanyang mga mata sa luha. Desperadong maasang bibigyan pa nga siya ng pagkakataon. Napatingin si Hector kay Eliana. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi nito. Sa paligid nila nakatayo ang dalawang malalaking tauhan nito. Parehong nakapamulsa pero kita nga sa anyo ang hindi matitinag na awtoridad. Hindi ako Charity, Eliana. Malamig ang tinig nga ni Hector. Alam mong patakaran ko. At sino man ang hindi makabayad sa takdang oras. Tumikhim si Hector, saka ikinawit nga ang hintuturo sa leeg niya na parang pahiwatig na maaring mawala anumang oras sa Eliana. Nanginginig ang katawan ni Eliana at hindi alam kung dapat ba nga siyang humingi ng tawad, awa o tuluyan hanggang mawala ng pag-asa. Pero may sakit po ang anak ko. Nanginginig na paliwanag pa nga ni Eliana. Kailangan kong unahin ang pagpapagamot kesa sa utang. Pangako po, magbabayad ako. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting oras. Habol pang sambit ni Eliana. Tama na yung drama mo. Umirap naman si Hector. Wala akong pakialam sa anak mo. Wala akong pakialam sa rason mo. Ang gusto ko lang magbayad ka. At dahil wala kang pera, may ibang paraan para makabawi ka. Biglang lumabas nga ang isang tusong ngiti sa labi ni Hector. Napalunok na nga lamang si Eliana. Isang hindi magandang pakiramdam ang gumapang nga sa kanyang likuran. Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin. Utal pa nga na tugon nga ni Eliana. Hindi mo kailangan malaman dahil hindi naman ako ang magdedesisyon para sa'yo. Sabat pa nga ni Hector. Tumayo si Hector at tumakbang nga palapit sa kanya. Sa isang iglap, hinawakan nito ang baba nga ni Eliana at itinagilid. May isang taong gustong magbayad ng utang mo. Sambit pa nga ni Hector. Ano pong ibig niyong sabihin? Ani nga ni Eliana at napakunot nga ang noo. Ngumiti si Hector at bumaling nga sa kanyang kanang bahagi. Damian, ikaw nang bahala dito. Biglang sambit ni Hector sa taong bigla na nga lamang pumasok sa opisina. Parang lumabo nga ang paligid ni Eliana nang dahil sa narinig. Tila bumagal ang oras habang dahan-dahang bumaling ang kanyang paningin sa lalaking hindi niya napansin kanina. At nang makita ni Eliana ito, parang biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang lalaking nakaupo sa tabi ngayon ni Hector, tahimik na nagmamasid sa kanya. Hindi lang isang estranghero, hindi lang isang mayamang negosyante, hindi lang isang ordinaryong tagabili ng utang. Ito ay si Damian Monterreal. Ang lalaking dapat asawa niya ngayon kung natuloy lamang ang kasal. 6 na taon na ngang nakakalipas nang hindi ito sumipot sa kasal nila. Hindi, imposible. Nanginginig nga ang boses ni Eliana. Hindi makapaniwalang nakikita niya itong muli. Matikas pa rin si Damian. Ang parehong matangos na ilong, ang matapang na panga, at ang malamlam nga, ngunit matalim na tingin ng mga mata. Ngunit may pagbabago kay Damian. Ang dating lalaking minahal ni Eliana ay napalitan ng isang taong tila hindi nakilala, ang salitang awa. Matagal tayong hindi nagkita, Eliana. Malamig na sabi pa nga ni Damian. Napatras si Eliana. Nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Utal na tanong pa nga ni Eliana. Binili ko ang utang mo. Ngumiti nga si Damian ngunit walang bahid ng saya sa mga mata nito. Binili? Takang tugon pa nga ni Eliana. Oo, at dahil wala kang pera may ibang paraan para mabayaran mo ko. Pagpapatuloy nga ni Damian. Isang malamig nga na kaba ang gumapang sa katawan ni Eliana. Anong gusto mong kapalit? Halos hindi nga magawang huminga ni Eliana. Tumayo si Damian mula sa kinuupuan nito at lumapit sa kanya.
Mula sa matayog nga nitong postura, nakatingin ito pababa kay Eliana na parabang siya ang pinakamaliit na bagay sa mundo. Ikaw? Parang piniga nga ang puso ni Eliana nang dahil nga sa sagot ni Damian. Ako? Anong ibig mo sabihin? Nanginginig ulit nga sa Eliana. Simple lang. Ikaw ang kabayaran ng utang mo. Sagot ni Damian at unti-unting inilalapit nga ang mukha kay Eliana. Hindi makahinga si Eliana. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o masasaktan. Ang lalaking iniwan siya noon, ang lalaking hindi na nga niya inaasahang babalik, ay muling nasa harapan niya. At ang mas masakit pa, ay ibinenta ang sarili ni Eliana para kay Damian. Para kay Damian na kanyang ex-fiancé. Nagkakaintindihan na tayo, Damian. Ani nga ni Hector bago tumayo at tinapik nga sa Damian sa balikat. Kayo nang bahala rito. Alam mo ng patakaran ko. Wala nang bawian. Dagdag pa nga ni Hector. Tumango na nga lamang si Damian at hindi sumagot. Sa isang hudyat, iniwan nga sila ni Hector sa sala kasabay nga ng mga tauhan nito. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ni Eliana ay ang malakas na tibok nga ng kanyang puso at ang tila bumibigat na hangin sa pagitan nila ni Damian. Hindi ako makapaniwala. Bulong pa nga ni Eliana. Halos hindi lumalabas ang boses sa kanyang bibig. Tumayo si Damian sa tapat niya. Nakapamulsa habang nakatingin ng diretso sa kanya. Anong hindi mo mapaniwalaan, Eliana? Tanong nga ni Damian. Muling tumingala nga si Eliana. Pinapaso ang titig nga ni Damian. Ang lalaking ito ang iniwasan nga niyang alalahanin sa loob ng 6 na taon. Iniwan siya bigla, hindi nagpakita. Hindi nagparamdam, may isang salita ni isang paliwanag. At ngayon, narito ito sa harapan ni Eliana. Binili ang kanyang pagkakautang at buong yabang pang nagsasabing siya ang magiging kabayaran. Nagapoy ang galit sa dibdib ni Eliana. Ikaw, mading sabi ni Eliana bago lumapit kay Damian at malakas itong tinulak sa dibdib. Ikaw ang lalaking sumira ng buhay ko. Bakit ka pa nagpakita sa akin, ha? Dagdag pa nga ni Eliana. Biglang hinawakan ni Damian ang pulso niya. Mahigpit ngunit hindi sapat para saktan siya. Huwag mo akong itulak, Eliana. Wala akong pasensya sa ganito. Mahinahon ngunit matalim ang boses ni Damian. Parang naipit nga ang lalamunan ni Eliana sa sobrang galit. Wala kang pasensya? Damian, 6 na taon mo kong iniwang luhaan. At ngayon gusto mong bayaran kita gamit ang katawan ko? Bulihaw pa nga ni Eliana. Wala kang pera, Eliana. Saan ka hahanap ng pambayad? Ngumisi nga si Damian tipid ngunit mapanuksong ngiti na lalong nagpainit ng ulo ni Eliana. Wala. Mahinang tugon na nga lamang niya. Exactly. Tumagilid si Damian saka nagpatuloy. Ano sa tingin mong gagawin ni Hector kung hindi mo ko tatanggapin bilang tagapagligtas mo? Sigurado ka bang hahayaan kanyang basta-basta na nga lamang lumaya? Walang ibang tutulong sa'yo, kundi ako lamang. Nanlambot ang katawan ni Eliana. Alam niyang totoo nga ang sinasabi ni Damian. Si Hector ay hindi basta nagpapatawad ng utang nang walang kapalit. Kung hindi nga siya mapupunta kay Damian, hindi niya alam kung anong maaaring gawin sa kanya ng mga tauhan ni Hector. Ngunit bakit si Damian pa? Bakit hindi na nga lamang ibang paraan? Bakit mo ito ginagawa, ha? Para ba gantihan ako? Para iparamdam sa akin na wala akong ibang pagpipilian? Malambot ngunit puno ng hinanakit na tanong ni Eliana. Hindi kaagad sumagot si Damian. Tinignan lang siya nito, parang may gustong basahin nga sa kanyang muka. Hindi ito gantihan, Eliana. Ito ay tungkol sa paniningil. Sagot nga nito sa wakas. Napakuyom na nga lamang ng kamao sa Eliana. At wala na akong ibang paraan kundi sundin ka, ganun ba? Matigas na tugon pa nga ni Eliana. Tumango si Damian. Tama ka. Napapikit si Eliana. Sinusubukang pigilan ng mga luhang ng babadyang bumagsak. Hindi niya akalaing darating nga siya sa puntong to.
na wala nga siyang ibang pagpipilian kundi pagbili ang sarili sa lalaking minsan niyang minahal at lubos na sinaktan ang kanyang puso. Magdesisyon ka, Eliana. Wala na tayong oras para maghintay pa. Malamig na sabi ni Damian. Muling napatingin nga sa Eliana kay Damian at sa unang pagkakataon wala na nga siyang nagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Pumapayag na ako. Mahinang bulong na nga lamang ni Eliana habang tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Damian. Tila isang taong nagtagumpay sa isang matagal na nga niyang inasam na laban. Good girl, simula ngayon sa akin ka na. Ani pa nga ni Damian sa katumalikod. At sa sandaling yun alam nga ni Eliana na wala nang atrasan pa ang desisyong ginawa niya. Isang piraso ng papel ang inilapag nga ni Damian sa mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa itaas nga ng papel, may isang linya kung saan kailangang ipirma ang pangalan ni Eliana. Pirmahan mo na, Eliana. Mababa ngunit mariin ang boses ni Damian. Ano may hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumanggi. Napalunok na nga lamang si Eliana. At kung sakaling iniisip mo umatras, isipin mo kung anong maaaring mangyari. Kung hindi mo ito pipirmahan. Patuloy nga ni Damian habang dahan-dahang lumapit kay Eliana. Nanginginig ang mga daliri ni Eliana. Nangabuti niya ang ballpen. Kailangan ko bang basahin muna? Naputol nga ang salita ni Eliana. Huwag mo nang sayangin ang oras natin. Sigurado akong mas makikinabang ka rito. Pulong pa nga ni Damian sa tenga ni Eliana. Ramdam ni Eliana ang init ng hininga nito sa kanyang balat. Dahilan para manghina nga ang kanyang tuhod. Napapikit siya sa gilid ng mesa. Sinusubukang pigilan ng sarili na mapahinga ng malalim. Alam niyang hindi siya dapat bumigay. Pero paano kung ito lang talaga ang paraan? Binalik ni Eliana ang tingin sa kontrata. 6 na buwan ay bibigyan siya ng kahit anong gusto nga niya at babayaran ng kanyang utang. Ngunit ang kapalit noon ay kailangan nga niyang ibigay ni Eliana ang kanyang sariling katawan kay Damian. Hindi ito patas, hindi ito makatarungan, pero walang ibang pagpipilian sa Eliana. Isang malalim na hininga nga at sa dulo lumapat nga ang dulo ng ballpen sa papel. Dahan-dahang isinulat nga ni Eliana ang kanyang pangalan. Bawat letra ay parang pako na bumabaon nga sa kanyang puso. Pagkatapos ng huling guhit bumagsak ang kanyang balikat. Nakita ni Eliana ang pagngisi nga ni Damian. Labis na nasisiyahan sa kanyang ginawa. Good girl, simula ngayon akin ka na. Pulong ni Damian habang kinukuha nga ang papel at tinumpi ito ng maayos. Hindi niya namalayan ang paglapit nga ni Damian hanggang sa maramdaman ni Eliana ang malalakas nitong kamay sa kanyang balikat. Mainit at mabigat. Napasinghap si Eliana ng marahang hagurin nga ni Damian ang kanyang balikat pababa nga sa kanyang braso. Ang pagdampi sa balat nito sa kanya ay parang gustong ipahiwatig, hindi lang basta kasunduan ang pinasok ni Eliana. Wala kang dapat ikatakot, Eliana. Pulong ni Damian habang dumadaus-dus nga ang mga daliri sa kanyang braso. Hindi naman kita pahihirapan na pipilitin kung gusto mo. Patuloy pa nga ni Damian. Napakagat na nga lamang ng sariling labi si Eliana. Pilit pinipigilan ng sariling magpakita ng kahit anong emosyon. Hanggang sa mahuli na nga siya ni Damian. Mahigpit nga na hinawakan ni Damian ang kanyang baba. Itinaas yun upang magtagpo ang kanilang mga mata. Nasa mukha ng lalaking isang bagay na matagal nang nawala. Isang matinding pagnanasa na para bang wala ng ibang babaeng pwedeng umangkin sa kanya, kundi si Eliana lamang. Bakit parang takot na takot ka? Bulong nga ni Damian at ang tinig ay mapang-akit ngunit may bahid ng panunukso. Hindi ako natatakot. Matapang na sagot naman ni Eliana kahit ramdam niyang nanginginig na nga ang kanyang boses. Muling ngumisi si Damian. Talaga? Ani pa nga nito. At bago pa nga makasagot si Eliana bumaba ang labi ni Damian sa kanya, hindi banayad, hindi nag-aalangan.
kundi mapang-angkin, mariin at punong-puno ng pananabik. Napapikit si Eliana sa gulat. Ang kanyang mga palad ay napakapit nga sa dibdib ni Damian upang itulak ito, ngunit hindi niya nagawa. Hindi maintindihan ni Eliana kung bakit tila nawalan nga siya ng lakas nang maramdaman ang mainit at matigas nga nitong katawan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Miss ko na to. Miss na kita, Eliana. Bulong pa nga ni Damian sa pagitan ng kanilang halik. 6 na taon ako naghintay para dito, Eliana. Hindi na kita pakakawalan pa. Mariin na dugtong pa nga ni Damian. Pumilis ang tibok ng puso ni Eliana. At kahit anong pilit nga niyang sabihin sa sarili, hindi ito tama. Hindi niya mapigilan ang paraan ng pagtugon nga ng kanyang katawan sa halik ni Damian. Hanggang sa maramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa likod ng pagnanasa sa mga mata ni Damian, may isang emosyong pilit nga na tila nga tinatago. Pagmamahal. Pero imposible, hindi ba? Bakit siya nito mamahalin kung iniwan siya nito noon? Hanggang sa hindi nga namalaya ni Eliana na pareho nga silang walang saplot ni Damian na nakahiga ngayon sa kama. Hindi mapigilan ni Eliana ang kanyang ungol sa bawat dampi ng mga labi ni Damian, sa kanyang katawan at lalo nga sa kanyang perlas na silangan. Tama na yan, Damian. Hindi ko na kaya. Nangihinang sambit na nga lamang ni Eliana matapos nga ang pangatlong beses. Napangisi naman si Damian at agad nang pumaibabaw nga kay Eliana. Nanlaki ang mga mata ni Eliana dahil hindi biro ang paglalaki nga ng batuta nga ni Damian. Hindi pa ako tapos. Pero sige, pagbibigyan kita, mahal. Baritono nga at mababa ang boses ni Damian nang ibulong nga yun kay Eliana. Teka muna. Hindi rin naituloy ni Eliana ang sasabihin ng dahan-dahang pinasok ni Damian ang batuta nito sa kanyang loob. Wala na itong atrasan ni Eliana. Nasa kasunduan natin ay ibibigay mo ang gusto ko. At gusto kong angkinin ka. Mariin nga na bulong nga ni Damian sa tenga ni Eliana. Napalunok nga si Eliana at tinanggap ang gustong mangyari ni Damian. Napapasigaw nga sa ungol si Eliana. Sa bawat galaw ni Damian tila ba sabik na sabik. Hindi alam ni Eliana kung ilang oras nga nila yon ginawa ni Damian. Hanggang sa hindi na malaya ni Eliana na nakatulog nga siya habang yakap-yakap ni Damian matapos ang mainit na pinagsaluhan nilang dalawa. Ramdam nga ni Eliana ang kirot sa bawat galaw niya. Parang hinigop nga ng gabi ang lahat ng kanyang lakas. Iniwang hapo nga ang kanyang katawan. Inangkin siya ni Damian ng walang pagsidlan ng pagkasabik buong gabi. Paulit-ulit hanggang sa halos mawalan nga si Eliana ng malay sa sobrang pagod. Napasinghap si Eliana nang subukan niyang bumangon mula sa kama. Napatingin siya sa kanyang tabi. Si Damian ay mahimping nang natutulog. Ang isang braso ay nakapatong nga sa kanyang bewang. Waring ayaw nga siyang pakawalan kahit pa sa kanyang pagtulog. Mabilis na tinanggal ni Eliana ang braso ni Damian. Ingat na nga na hindi ito magising. Tahimik nga siyang bumangon. Pinulot ang kanyang damit sa sahig at agad na nagbihis. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang bumalik sa ospital. Pero bago pa nga siya lumabas ng kwarto, nag-iwan siya ng isang sulat sa ibabaw ng nightstand. Damian, kailangan kong umalis. Huwag mo kong hanapin. Sulat nga ni Eliana sa papel. Isang huling sulyap ang binigay ni Eliana rito. Saka siya mabilis na lumabas ng kwarto. Pagkarating nga ni Eliana, sa ospital agad nga siyang sinalubong ng masiglang tinig ng kanyang mga anak. Mama! Si Demi ang unang sumugod papunta sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ng munting braso nito. Sa hospital bed naman nakahiga sa Daniel. Ang kanyang munting muka ay sumilay nga sa matamis ng ngiti nang makita nga ni Eliana ang anak. Miss na kita, Mama! Sigaw pa nga ni Daniel at pilit na bumabangon nga ngunit agad siyang pinigilan. Hoy kuya, sabi nito huwag ka munang kikilos masyado. Sita naman ni Demi. Kunot noo at napakamot na nga lamang sa buhok. Napatawa si Eliana. Si ina sakit ng katawan nang makita nga silang masaya ay parang himalang bumura nga sa lahat ng bigat na dinadala niya.
Miss ko na rin kayo mga mahal ko. Ani pa nga ni Eliana habang hinahaplos ang buhok ni Daniel at habang si Demi naman nakaangkla nga pa rin sa bewang ni Eliana. Napansin nga niyang kumikislap ang mata ni Daniel, parang may gustong itanong. May dala ka bang pagkain, Mama? Pinangako mo po kagabi, di ba? Tanong pa nga ni Daniel, may kasamang malambing na tingin. Napangiti si Eliana at nilabas ang isang malaking paper bag. Syempre naman, hindi ko makakalimutan yun. Ani pa nga ni Eliana. Pagkarinig pa nga lamang ni Demi sa tunog nga ng paper bag, halos lumundag nga ito sa tuwa. Jollibee yung mga inasal. Sigaw pa nga ni Demi, pahid nga. Sa boses nga ang sobrang saya. Oo mga anak, pinili ko talaga yung paborito nyo. Jollibee at mang inasal yan. Nakaiting sagot na nga lamang ni Eliana. Agad na kinuha ni Demi ang paper bag at hinila ito papunta sa kama ni Daniel. Kuya, mandaming pagkain, may chicken joy na, may pork barbecue pa. Matinis na saad nga ni Demi. Totoo ba? Ang sarap naman. Malawak ang ngiting saad naman ni Daniel. Hindi alintana ang sakit ng katawan. Habang pilit niyang inabot ang pagkain. Thank you, Mama. Ikaw ang the best mama sa buong mundo. Sigaw pa nga ni Demi at yumakap muli kay Eliana bago bumalik sa pagkain. Natawa na nga lamang sa Eliana habang pinagmamasdan ng kanyang kambal na nagagawan nga sa pagkaing dala niya. Ang saya-saya nila kahit nasa ospital nga si Daniel, kahit nahihirapan sila sa buhay, sa ganitong sandali parang normal lang ang lahat. Okay, dahan-dahan lang kayo sa pagkain, baka mabulunan pa kayo. Paalala pa nga ni Eliana at pinunasan ng bibig ni Demi na may kaunting ketchup pa na kumalat. Si kuya po kasi mama ang takaw po. Sumbong nga ni Demi, sabay tawa at tinagawan nga sa Daniel ang fries. Ikaw nga ang matakaw, Demi. Sagot naman ni Daniel at kunot noo ngunit halatang saya sa mukha nito. Hala, sumbong kita kay mama. Matinis na ani naman ni Demi. Nang marinig yun, napailing na nga lamang si Eliana. Pinanood niya ang dalawa habang nagtatawanan at nag-aasaran. Kahit anong pagod ni Eliana, kahit anong hirap na pinagdaanan niya kagabi, sulit ang lahat para sa kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat may isang bagay nga siyang itinatago. Anong gagawin ni Eliana kapag nalaman ni Damian ang tungkol sa kambal? At hanggang kailan nga niya ito may itatago? Muling lumambot nga ang mukha ni Eliana habang pinagmamasdan ang kanyang kambal. Mahirap para sa kanyang umalis sa tabi nila, pero wala nga siyang magagawa. Kailangan niyang bumalik kay Damian. Lumuhod si Eliana sa tabi nga ng kama ni Daniel at marahang hinaplos ang buhok nito. Anak, alis muna si mama ha? Malambing nga niyang sabi. Saan ka pupunta mama? Kunot noong tanong naman ni Daniel. Kailangan ni mama ng pera para sa hospital bills mo. Pero babalik ako kaagad, promise. Sagot pa nga ni Eliana habang pilit nang umingiti. Agad na bumagsak nga ang mukha ni Daniel, ramdam ang lungkot. Pero Mama, gagastos ka na naman dahil sa akin. Kung hindi lang sana ako nagkasakit, hindi ka po sana po mahihirapan. Bumuntong hininga sa Daniel at kumuyom ang maliliit na kamao. Anak, huwag mong sabihin yan. Agad na pigil ni Eliana. Mahigpit na hinawakan nga ang kamay ng anak. Wala kang kasalanan. Naintindihan mo ba? Hinding-hindi ka pabigat kay mama. Ang mahalaga ngayon gagaling ka. Wala akong ibang gustong marinig kundi ang tawanan mo. Yung boses mo. At makita kang masaya kasama si Demi. May bahagyang luha nga sa gilid ng mata ni Daniel pero pinilit nga nitong ngumiti. Talaga mama? Hindi po ako pabigat? Mahinang tanong pa nga ni Daniel. Oo naman. Alam mo Daniel, napakaswerte ko kasi ikaw at si Demi ang naging anak ko. Nakangiting saad pa nga ni Eliana. Biglang sumingit nga si Demi. Ang kambal nitong makulit ngunit palaging may malasakit sa kapatid. Kuya, wag ka nang malungkot. Masisira lang yung gwapo mong mukha. Baka tuluyan ka nang hindi magustuhan ng crush mo. Sige ka. Singit pa nga ni Demi. Napatingin si Daniel kay Demi. Halatang na-distract sa sinabi nito. Hoy,
Wala akong crush. Tanggi naman ni Daniel. Meron si Ate Nurse. Huling-huli kita kanina, kuya. Ang laki ng ngiti mo nung pinunasan kanya ng towel. Sad pa nga ni Demi. Biglang nagbanting nga ang tenga ni Daniel. At namula ito. Wala nga eh. Matinis na litanya nga ni Daniel. Tawang-tawa si Eliana sa dalawa. Pinisil niya ang ilong ni Daniel at hinalikan ito sa noo. Saka lumapit kay Demi at ginawaran din ito ng halik. Alis na ako ha. Mag-behave kayo rito. Paalam nga ni Eliana sa kambal. Yes mama. Saboy na sagot nga ng kambal. Huling tingin, isang matamis na ngiti at saka lumabas si Eliana ng kwarto. Pero habang naglalakad siya papunta sa labas ng ospital, hindi niya napigilang magalala. Hanggang kailan niya maitatago ang katotohanan? Pagbukas pa nga lamang ni Eliana ng pinto, nakaramdam na nga siya ng kakaibang tensyon. Nandun si Damian, nakaupo sa sofa. Ang isang braso ay nakapatong nga sa sandalan, habang ang isang kamay ay may malawak na baso ng alak. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Ngunit bakas, sa malamlam nga nitong mata, ang pagkayamot. Dahan-dahang inilapag nga ni Eliana ang kanyang bag at napalunok. San ka galing? Seryoso nga na sa lubong nga ni Damian na tanong. Naginit ang katawan ni Eliana sa tanong nito. May halong pagsusuri ang titig ni Damian sa kanya at matalim nga at puno ng duda. Umuwi. Sagot ni Eliana at pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Napangisi si Damian. Ngunit halata sa mga mata nito ang pag-aalab ng galit. Talaga? Bumaba ang tingin ni Damian sa kanyang katawan. Waring hinahanap ang ebidensya ng kanyang kasinungalingan. Pero wala ka naman sa bahay mo buong araw ah. Dagdag pa ni Damian. Napahigpit ang hawak ni Eliana sa strap ng kanyang bag. Alam niyang mahirap lokohin si Damian. Tanungin kita ulit. Saan ka galing? Ani nga ng lalaki at mabagal ngunit puno ng diin ang bawat tanong. Bawat salita nga ni Damian ay may diin. Napikon si Eliana sa tono nito. Wala kang pakialam kung saan ako galing, Damian. Hindi mo ko pag-aari. Napalakas nga ang boses ni Eliana. Mabilis na tumayo si Damian mula sa kinaupuan at sa isang iglap lang, nasa harapan na nga niya ito. Anong sinabi mo? Tila kulob nga na tanong ni Damian. Hindi nakasagot si Eliana. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Lalo na nang biglang isandal nga ni Damian ang kamay nito sa pader. Kinukulong siya sa pagitan ng matigas na bisig. Nakalimutan mo na ba, Eliana? Bulong nga ni Damian. Mababa ang boses ngunit nangingibabaw ang dominasyon. Bumalik ka sa akin kapalit ng utang mo. Ibig sabihin, pag-aari na kita. Ang katawan mo ay akin lang. Wala kang karapatang lumapit sa ibang lalaki. Inangat nga nito ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ni Eliana at dahan-dahan ngunit puno ng pag-aangkin. Nagbanting nga ang tenga ni Eliana sa sinabi nito. Ano bang iniisip mo? Na may iba akong lalaki? Inis nga na tanong ni Eliana. Sinong pinuntahan mo ha? Madiin na tanong ni Damian. Wala. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Agad na sagot nga ni Eliana. Ngumisi si Damian. Ngunit sa likod ng ngiti ay isang halatang pagsiselos. Sigurado ka ba? Kasi kung meron man, pwede ko siyang ipabora dito sa mundo. Sa isang kumpas lang ng kamay ko. Mariin nga na saad ni Damian. Naginit ang dugo ni Eliana. Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Sigaw ni Eliana. Anong wala ha? Akin ka, Eliana. Buong pag-aangkin na saad nga ni Damian. At bago pa nga makapagsalita muli si Eliana, biglang kinuyom nga ni Damian ang kanyang baba at siniil nga siya ng isang madiin at mapag-angking halik. Nabigla si Eliana. Napatras siya sa lakas ng puwersa ni Damian. Hindi lang ito basta halik. May kasamang pag-angkin, pagnanasa at isang bagay na hindi nga niya matukoy. Hinawakan ni Damian ang kanyang bewang at hinapit siya, palapit sa katawan nito. Parang gusto nga nitong iparamdam sa kanya na si Damian lang ang may karapatan sa kanya.
Nagpumiglas Eliana, pero hindi nga niya may kakailang mabilis na pagtalbog ng kanyang puso. Sa kabila ng galit at inis, may isang parte sa kanya na hindi kayang tanggihan ang init ni Damian. Nang bumitaw ito, malalim ang paghinga ni Eliana, habol ang hininga. Damian, tawag nga ni Eliana. Hindi mo ako matatakasan, Eliana. Bulong ni Damian sa kanyang labi kasabay nga ng isa pang halik, mas malalim, mas mapang-angkin. Akin ka na ulit. Dagdag pa nga, ngit na nga lamang ng mata si Eliana. Hanggang sa bumigay na din. Sinisigaw ng kanyang utak. Napahintuin na nga si Damian, ngunit ang puso't katawan niya nagugustuhan ng bawat haplos at halik ni Damian. Madaling araw na nga silang nakatapos. Ilang minuto na ang namayani nga ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nakayakap si Damian. Sa kanya nang biglang sumagi sa isipan ni Eliana ang kinababahala nga ni Damian noong bagong dating niya. Wala akong ibang lalaki, Damian. Saad nga ni Eliana. Mahina ngunit mariin ang tinig ni Eliana habang nakatitig sa lalaking nasa harapan niya. Malalim pa rin ang paghinga niya. Ramdam pa rin ang init ng katawan ni Damian sa bawat sulok ng kanyang balat. Sinapo nga ni Damian ang kanyang muka. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Kung ganoon, bakit hindi mo masabi sa akin kung saan ka pumunta? Tanong pa nga ni Damian. Napabuntong hininga si Eliana at marahang pinikit nga ang mga mata. Dahil hindi pa ako handa, pero sasabihin ko rin sa iyo, Damian, sa tamang panahon. Ngunit nakakasigurado ako na wala akong ibang lalaki. Sagot ni Eliana. Nanatiling tahimik si Damian. Ang mga daliri nito'y marahang humaplos sa pisngi ni Eliana. Maya-maya isang mahinang ngiti ang humugot nga sa labi nito bago nga ito bumuntong hininga. Sige, hintayin kita. Mahina nga nitong sabi. Nagulat si Eliana sa sagot nga na yon. Inasahan niyang magagalit ito o kaya ipipilit nga na malaman ang katotohanan pero hindi. Sa halip binigyan siya nito ng espasyo, isang bagay na hindi nga niya inakalang kayang gawin ni Damian. Bakit tila nagbago si Damian? Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring nagbabago ang kilos ni Damian. Ganap na nawala ng pagiging dominante, pero may kakaibang init at pag-aalaga nga sa bawat galaw nito. Hindi lang basta pagangkin, tila gustong iparamdam na pinapahalagan nga nito si Eliana. At yun ang bagay na labis na bumabagabag kay Eliana. Isang umaga nagising nga si Eliana na wala nga daw si Damian sa tabi niya. Kusa niyang iniunat ang kamay sa kama pero malamig na ang pwesto ni Damian. Pinilig niya ang ulo at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa kusina, natigilan si Eliana. Naroon nga si Damian, nakatayo sa harap ng kalan, abala sa pagluluto. Nakasuot lamang ito ng puting sando at pajama. Ngunit hindi yun ang nakapukaw sa kanya kundi ang eksenang tila hinugot nga mula sa nakaraan. Anong ginagawa mo? Hindi maiwasang tanungin nga ni Eliana. Lumingon si Damian at bahagyang umiti. Anong tingin mo? Nilulutuan kita ng almusal? Sagot ni Damian. Ilang segundo ngang lumipas bago naramdaman ni Eliana ang banayad na paghawak nga ni Damian sa kanyang braso at maingat nga siyang pinaupo sa mesa. Umupo ka lang dyan. Ako ang bahala. Ani na nga lamang ni Damian. Napayuko si Eliana at pilit pinipigilan ng emosyon na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi nagtagali nilapag nga ni Damian sa harapan ni Eliana ang isang plato ng garlic rice, scrambled eggs at beef tapa. Kain na. Alam kong pagod ka. Makahulog ang saad nga ni Damian na ikinapula nga ng mukha ni Eliana. Napatitig si Eliana sa pagkain. Halos maluha siya nang maalala ang unang beses na ipinagluto nga siya nito noon. Ilang taon nang nakakalipas. Dahil hindi nga niya pa rin kinikilos ang kutsara, lumapit nga sa Damian at kinuha ito. Kung hindi ka pa kakain, susubuan na kita mismo. May panunuksong sabi pa nga nito. Napatikim nga si Eliana at mabilis na kinuha ang kutsara.
Hindi na kailangan. Sagot ni Eliana bago nga sumubo. Ngunit nang matikman nga niyang lasa, tila bumalik nga siya sa nakaraan. Ganun pa rin ang lasa, hindi ka pa rin nagbabago sa pagluluto. Mahina nga niyang sabi. Dahil ikaw pa rin naman ang gusto kong ipagluto, kaya ginalingan ko na. Usal nga ni Damian. Biglang napalunok tuloy si Eliana. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala, kumain ka na lang. Sagot ni Damian, sabay ngisi. Napailing na nga lamang si Eliana at pinagpatuloy ang pagkain pero hindi niya napigilang mapangiti ng palihim. Kinagabihan, sa hindi nga niya inaasahan, hinila nga siya ni Damian palabas ng kondo at dinala sa isang mall. Ano na namang trip mo? Takang tanong nga ni Eliana habang naglalakad sila sa loob. Hindi sumagot si Damian. Sa halip dire-diretso nga itong papunta sa isang butik. Nang makita niya ang mga damit na nakadisplay, agad niyang naintindihan. Damian, hindi ko naman kailangan ng mga bagong damit. Naputo lang sasabihin sana ni Eliana. Gusto kong bilhan ka. Sambit naman ni Damian. Pero, napatigil si Eliana ulit. Huwag kang makulit, Eliana. Gusto ko lang bumawi. Pinutol nga siya ni Damian at kinuha nga ang kamay niya. Natigilan si Eliana. Bumawi? Tanong nga ni Eliana sa sarili. Bago pa nga makapagtanong si Eliana, ipinasok na nga siya ni Damian sa loob ng boutique at binigyan ng kung ano-anong damit. Sa huli napagod na nga rin siyang tumanggi at hinayaan na nga lamang si Damian na bumili para sa kanya. Nang palabas na nga sila, dinala naman si Eliana ni Damian sa isang jewelry store. Okay Damian, seryoso, ano ba talaga tong ginagawa natin? Tong ginagawa mo? Tanong nga ni Eliana, hirap nang itago ang gulat. Tinignan siya ni Damian at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Dapat noon ko pa ginawa to, Eliana. Kung hindi lang kita nawala noon, baka matagal ko nang naisuot to. Mahinang sambit ni Damian. Muling natigilan si Eliana. Alam niyang may malalim ng pag-ibig sabihin ang mga salita ni Damian. Pero pinili ni Eliana na huwag ngang ungkatin. Sa loob-loob niya hindi niya may tatanggi ang init ng kanyang puso. Napagtanto ni Eliana na hindi na nga lamang basta katawan niya ang gusto ni Damian, kundi siya mismo. At yun ang kinakatakutan ni Eliana. Nagising si Eliana nang marinig ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Agad niyang kinapa ito sa tabi ng kama. Nang sagutin niya, agad nga siyang kinabahan ng marinig ang seryosong tinig ng doktor. Miss Eliana, kailangan po namin kayo rito sa ospital. May kailangan pag-usapan tungkol sa kondisyon ng anak niyo. Bungad ng doktor sa tawag. Mabilis na bumangon nga si Eliana. Hindi na nagabalang magsuot pa ng kahit na anong saplot bukod sa maluwag na robe. Ano pong nangyari? Maayos ba si Daniel? Nag-aalalang tanong nga ni Eliana. Stable naman po siya sa ngayon pero makailangan po tayong talakayin sa lalong madaling panahon. Sad pa nga ng doktor. Sige po, pupunta po ako. Dahil sa matinding pag-alala, hindi na nga nagdalawang isip pa si Eliana na pumayag. Akala ni Eliana ay tulog na nga si Damian sa tabi niya. Kaya hindi siya nagdalawang isip na umalis. Ngunit hindi nga niya alam na nakadilat na ang mga mata ni Damian. Tahimik itong nakikinig sa bawat salitang sinabi ni Eliana sa cellphone. At isang bagay lang ang tumatak sa isipan ni Damian. Isang lalaking doktor ang tumawag kay Eliana sa kalagitnaan nga ng gabi. Sino siya? Bakit nila napaka-importante nito para sa kanya? At bakit parang may tinatago pa rin si Eliana sa kanya? Tanong nga ni Damian sa kanyang isipan. Sinundan ni Damian si Eliana sa ospital. Nagtaka nga si Damian nang makitang hindi nagtungo si Eliana sa isang opisina o sa isang pribadong kwarto. Sa halip dumiretso nga ito sa isang pediatric ward. Nakapako nga ang tingin ni Damian kay Eliana habang dahan-dahang itong lumapit sa isang ospital. At doon parang sinampal ng katotohanan si Damian nang makita niyang mahigpit na niyakap nga ni Eliana ang batang natutulog sa kama. Muling bumilis ang tigbok ng puso nga ni Damian.
Dahan-dahang lumapit si Damian ngunit mas lalo nga siyang nayanig nang makitang may isa pang batang lalaki sa tabi ng kama. At nang makita niyang mahigpit na niyakap nga ni Eliana ang batang nakahiga, tuluyan nang nanlumo si Damian. Eliana. Napapitlag na nga lamang si Eliana sa familiar na tinig at mabilis na lumingon. Hindi makapagsalita si Eliana. Hindi nga niya inaasahan na makikita siya ni Damian dito sa ospital kasama ang kanilang mga anak. Halos hindi gumagalaw si Damian habang nakatitig sa dalawang bata. Mabibigat ang kanyang paghinga at nakita ni Eliana kung paano nanlabong mga mata ni Damian dahil sa namuong luha. Dahan-dahang lumapit si Damian sa kama, tila ba hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Anak ko ba sila, Eliana? Mahina ngunit puno ng emosyong tanungan ni Damian. Hindi ka agad makasagot si Eliana. Hindi dahil ayaw nga niyang aminin, kundi dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Nakita yun ni Damian at mas lalo siyang nanginig. Sagutin mo ako, Eliana. Nangihinang tanong ni Damian. Pinikit ni Eliana ang kanyang mga mata at hindi niya kayang makita ang sakit sa mukha ni Damian pero alam niyang hindi na nga niya ito kayang itago pa. Oo, Damian. Sila ang anak natin. Mahinang sagot na nga lamang ng babae. Hindi nga niya alam kung ano ang i-react niya. Isang iglap lang at tuluyan ang bumagsak ang luha ni Damian at hindi ito makapaniwala. Hindi alam ni Damian kung paano ito dapat makaramdam. Galit? Lungkot? O matinding panghihinayang? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo tinago sa akin ang mga anak natin, Eliana? May panginginig nga sa tinig ni Damian. Napayuko si Eliana. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang mga desisyon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, Damian. Natatakot ako. Iniwan mo ako nung ikakasal na nga sana tayo at dala-dala ko noon ang kambal natin. Kaya paano kung magagawang sabihin sa iyong tungkol sa kanila? Nasasaktan na saad nga lamang ni Eliana. Mas lalong napaiyak si Damian. At ano sa tingin mong mararamdaman ko, ha? Ngayong nalaman ko lang ito. Nakita nga ni Damian na kumapit nga ng mahigpit ang isa sa mga bata na kasama nga ni Eliana, si Daniel. Mahina pa nga rin ito ngunit sa kabila ng panghihina nga nito nakatingin nga ito kay Damian puno ng pagtataka. Sino po siya, Mama? Tanong nga ni Daniel. Parang kamukha natin siya, Mama. Bago pa makasagot nga si Eliana, si Demi naman ang nagsalita. Hindi na nga napigilan pa ni Damian ang sarili. Lumuhod dito sa harapan ng kama at marahang hinawakan ang kamay ni Daniel. Ako ang papa niyo. Ako si Damian. Mahina ngunit punong-puno ng pagmamahal ang tinig nga ni Damian. Natahimik ang kambal. Nagtitigan nga ang dalawang bata bago bumaling kay Damian. Bakit ngayon mo lang po kami pinuntahan? Matagal ka na po namin gustong makita eh. Inosenteng tanong ni Demi. Halos masaktan nga sa Damian sa sinabi nga ng anak na si Demi. Tumingin si Damian kay Eliana. Hindi may paliwanag ang emosyong nararamdaman nga nito. Kung sana lang pinaimbestigahan kita noon. Kung sana lang hindi kita hinayaang mawala. Bulungan ni Damian na puno ng pagsisisi. Hindi sana ganito. Hindi sana lumaki ang mga anak natin na wala ako sa tabi nila. Karalgal pa nga ang boses ni Damian. Tahimik na tumulong nga ang luha ni Eliana. Hindi niya alam kung paano nga dapat niyang maramdaman, pero isang bagay ang sigurado ni Eliana. Ang gabing ito, ang magbabago ng buhay nilang lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Damian habang nakatayo sa labas ng kwarto ng ospital. Sa loob natatanaw nga niya sina Daniel at Demi, ang kanyang mga anak. Masayang naglalaro nga ng Uno cards sa kama nga ng ospital. Wala nga silang kamalay-malay sa bigat ng emosyon na bumabalot sa kanya at kay Eliana sa labas ng silid. Dalawa pala ang iniwan nga ni Damian kay Eliana. Sa 6 na taong pagkawala nga ni Damian, 2 inosenteng batang lumaki nang hindi siya kasama. Pinakuyom nga ni Damian ang kanyang mga kamay habang pilit na nilalabanan ng matinding paninikip ng kanyang dibdib.
Hindi niya matanggap na habang abala siya sa pagtatayo ng sarili niyang mundo, may dalawang buhay nga siyang hindi man lamang niya inalagaan. Lalo siyang nanlumo nang marinig nga ang sunod na sinabi ni Eliana. Alam mo ba kung saan napunta ang perang ibinigay mo sa akin, Damian? Saad pa nga ni Eliana. Dahan-dahang napatingin nga sa Eliana kay Damian. Ang ekspresyon ni Damian ay puno ng tanong. Napangiti si Eliana. Ngunit baka sa kanyang mukha ang sakit. Inakala mong binayaran mo lang ako para sa katawan ko, hindi ba? Para lang sa isang kasunduan. Pero Damian, matagal ko nang ginagamit ang perang yon para ipagamot si Daniel. Nangihinang pahayag ni Eliana at napapikit nga ng mariin. Napahigpit ng hawak si Damian, sariling nga ng ospital. Hindi alam ni Damian kung paano tatanggapin ang katotohanan yun. Diyos ko, mahinang bulong na nga lamang ni Damian, hinawakan ng sentido habang iniiling ang ulo. Hindi ko alam, Eliana. Saad pa nga nito. Dahil hindi mo ko tinanong, dahil hindi mo sinubukan, alamin ko anong pinagdaanan ko matapos mo kong iwan. May pait nga sa boses ni Eliana. Napakagatlabi na nga lamang si Damian. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Mas lalo siyang nagnasang bumawi kay Eliana at sa mga anak nila. Eliana, hayaan mo kong bumawi. Marahang lumapit nga sa Damian. Pilit na hinahanap ang mga mata ni Eliana. Alam kong hindi sapat ang kahit na anong gawin ko para mapunan ng 6 na taon. Pero bibigyan mo ba ako ng pagkakataong subukan? Umaasang tanong ni Damian. Napatingin nga si Eliana sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin nga si Damian, may ibang tanong ang lumabas sa bibig ni Eliana. Isang tanong na matagal na ngang bumabagabag dito. Bakit mo ko iniwan, Damian? Tanong ni Eliana. Napasingap si Damian sa bigat ng tanong na yon. Bakit sa araw mismo ng kasal natin? Bakit bigla ka na lamang nawala sa araw na dapat magiging pinakamaligayang araw natin? Sa araw na sana sasabihin ko na sa'yo na kambalang magiging anak natin. Bakit mo ko iniwan? May kapanginginig nga sa tinig ni Eliana. Ngunit hindi ito inalis ang tingin kay Damian. Ang sakit, ang puot at ang matagal nang ang kinikimkim na pagkalito ay ramdam sa bawat salita ni Eliana. Hindi humihingi ng paliwanag si Eliana para lang sa sarili niya. Kailangan niyang maintindihan, kailangan niyang malaman kung saan siya nagkulang, kung ano ang naging kasalanan niya para kung pinaka mamahal nga niya at pinangakuan nga siya ng panghabang buhay. Pinikit naman ni Damian ang mga mata. Pilit na nilabanan nga ang panginginig ng dibdib nito. Sa wakas sa harapin na nga nito ang tanong na matagal na nga niyang tinatakasan. Dahan-dahang huminga ng malalim si Damian bago nagsalita. Eliana, may dahilan kung bakit hindi ako sumipot sa kasal natin. Ngunit bago pa nga may pagpatuloy ni Damian ang isang tawag mula sa loob ng silid, ang pumukaw nga sa kanilang atensyon. Mama, tignan niyo po, nanalo po ako kay Kuya Daniel po. Masayang sigaw pa ni Demi. Napalingon sila sa kambal na masayang nagtatawanan kahit nasa ospital si Daniel. Hindi may tatangging masaya ito kasamang kakambal. Huminga ng malalim si Eliana at mabilis na pinunasan ng luhang hindi niya na malayang bumagsak mula sa kanyang mata. Nang makita ni Damian na bumagsak nga ang luha sa pisngi ni Eliana, agad niya itong niyakap, mahigpit at puno ng pagsisisi. Eliana, patawarin mo ko. Kung alam mo lang kung paano ko hinarap ang sagot sa pagkawala mo sa buhay ko. Kung alam mo lang kung paano ako nagising. Isang araw, walang maalala. Walang ideya kung sino ako o kung sino ka sa buhay ko. Mahina ngunit basag nga ang boses ni Damian. Nanatili na nga lamang si Eliana sa yakap nito. Hindi tumutol. Ngunit hindi rin gumante ng yakap. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat. Ang buong akala niya pinili nga siyang iwan ni Damian at sinadya nga nitong hindi magpakita sa araw ng kanilang kasal. Ngunit ngayon heto ito yung umiiyak, nagsusumamo, dinadala nga siya.
sa isang realidad na hindi nga niya kailanman inisip. Papunta na ako sa simbahan noon, Eliana. Ikaw lang iniisip ko. Ikaw ang kinabukasan natin. Humigit nga ang yakap ni Damian, tila ba natatakot na baka lumayo si Eliana. Pero hindi ako nakarating. Patuloy pa nga ni Damian. Napakagat-labis, Eliana. At dahan-dahang lumayo upang makita nga ang mukha ng lalaki. Anong nangyari, Damian? Bulong pa nga ni Eliana. Nagbaba nga ng tingin si Damian sa kahuminga ng malalim. Naaksidente ako. Isang sasakyan ang bumangga sa akin. Hindi ko alam kung sinadya yun o aksidente lang, pero ang sunod kong natandaan, nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. May mga taong nagalaga sa akin. Paliwanag ni Damian. Napakurap si Eliana. Bakit hindi ka kaagad bumalik? Tanong pa nga nito. Hindi ko alam kung sino ako, Eliana. Napapikit na nga lamang si Damian. At bahagyang napalakas nga ang boses, puno ng sakit at frustration. Wala akong maalala. Kahit pangalan ko. Inabot ako ng taon bago bumalik ang alaala ko, at nang bumalik ako, ikaw kaagad ang inisip ko. Hinanap kita. Pinuntahan ko ang dati nating mga lugar, pero wala ka na. Wala akong ibang alam kundi ang pangalan mo, at ang sakit para sa akin iniwan kita. Mahabang pahayag pa nga ni Damian. Damian. Kumirot nga ang dibdib ni Eliana. Hinawakan ni Damian ang magkabilang pisngi ni Eliana. Pilit na hinahanap ang mga mata nito. Nang makita kitang muli, Eliana, hindi ko alam kung paano kita harapin. At nung makita kong may ibang lalaki kang kausap, inisip ko na may mahal ka ng iba. Malungkot na saad pa nga ni Damian. Muling tumulo ang luha ni Eliana. Kaya mo ko binili at inako ang utang na dapat ako ang nagbabayad? Mahina ang ngunit, puno ng sakit pa nga na tanong ni Eliana. Tumango si Damian. Dahil gusto kitang makuha, Eliana. Ayoko kitang makikita na nasa piling ng iba. Gusto kong ipaalala kung sino ako sa buhay mo. At gusto kong maramdaman mong akin ka pa rin. Tugon nga ni Damian, puno ng pag-aangkin. Damian, paano mo nagawang bilhin ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Eliana. Hinaplos ni Damian ang labi ni Eliana gamit ang hinlalaki. Dahil mahal kita. At aaminin ko, desperado ako maramdaman ulit yun. Sagot pa nga ni Damian. Bago pa nakapagsalita sa Eliana, hinila nga siya ni Damian palapit at marahang hinalikan. Hindi tulad ng dati. Hindi mapusok, hindi agresibo, kundi puno ng damdamin. Isang halik na tila nagsusumamo. Isang halik na nagsasabing patawarin mo ko at tanggapin mo ko ulit. Nang bumitaw nga sa Damian, dahan-dahan itong idinikit ang noo sa noo ni Eliana. Isa lang ang tandaan mo, Eliana. Ako lang ang lalaking mamahalin mo. At ako lang ang lalaking mamahalin mo ulit. Marinasad pa nga ni Damian na nagbigay kiliti sa puso ni Eliana. Matapos ang emosyonal nilang pag-uusap, bumalik sa Eliana at Damian sa loob ng silid ng ospital. Ngayong alam na nga niyang katotohanan, hindi na nga niya matanggap na 6 na taon na nga siyang nawala sa buhay ng kanyang anak. Pagpasok nila, agad niyang nakita ang kambal, si Daniel at Demi, na nakaupo nga sa kama abala sa paglalaro ng Uno cards. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, ang unang napansin ni Damian ay ang paraan ng pagtitig ng kambal sa kanya. Mataas ang kilay ni Daniel, halatang nagtatampo. Si Demi naman ay may kaunting lungkot sa mga mata, ngunit tulad ng kapatid, may tampo itong nararamdaman. Mga anak, mahina ngunit puno ng emosyon na bulungan ni Damian habang marahang lumapit. Ngunit agad na nagangat ng tingin si Daniel na mariing umiling. Wala kaming tatay. Anito sa kabumalik sa paglalaro. Nakanguso si Demi at tumango na nga lamang sa sinabi ng kapatid. Tama, wala po kaming tatay. Anito sa kabumalik nga sa paglalaro. Napahinto si Damian, ramdam ang kirot ng dibdib. Hindi niya alam kung paano aamuhin ang dalawang musmus na noon pa lamang ay naghahanap na ng ama. Eliana, tinignan ni Damian ang ina ng kanyang mga anak, waring humihingi ng tulong. Ngunit bago pa man makasagot sa Eliana,
ay hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. Muling nagsalita si Daniel. Hindi namin kailangan ng tatay. Matigas nga nitong sabi. Para bang sinuntok nga ang puso ni Damian. Hindi niya masisisi ang mga bata. Iniwan niya sila kahit hindi nga niya sinasadya. Hindi naranasan ni Damian ang unang hakbang ng mga anak. Ang unang salitang binigkas niya. Ang unang beses nilang natawa o umiyak. At ngayon heto nga si Damian, biglang dumating at tumaasang matatanggap siya kaagad. Lumuhod si Damian sa harapan ng mga bata. Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa inyo. Hindi ko kayo naggabayan. Hindi ko kayo nakasama sa mga panahong kailangan niyo ko. Pero gusto kong bumawi. Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon. Nangungusap na saad pa nga ni Damian. Ngunit nanatili lamang ang kambal sa kanilang laro. Hindi siya pinansin. Nakanguso pa rin si Demi habang si Daniel pilit na hindi tumitingin kay Damian. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, isang bagay ang naisip ni Damian. Hindi siya susuko. Sa sumunod na mga araw, sinigurado nga ni Damian na palagi siyang dumadalaw sa ospital. Hindi na nga siya pumapalya. Araw-araw, may dala siyang pagkain paborito ng kambal. Mga anak, tignan nyo. May dala akong Jollibee. Excited na ani pa nga ni Damian habang inaayos ang mga bucket ng Chicken Joy at Jolly Spaghetti sa maliit na mesa. Napatingin si Demi. Kitang-kita ang kislap sa mga mata. Pero mabilis nga nitong tinapik ang braso ng kakambal at bumulong. Dapat hindi tayo matuwa kaagad. Kumbinsi pa nga ni Demi sa kapatid. Tila narinig yun ni Damian, kaya napangiti ito. At syempre may mang inasal din ako. Patuloy pa nga ni Damian. Muling napalingon si Daniel. Ngunit agad ding umiwas ng tingin. Ayoko rin. Nakangusong sad pa nga ni Demi. Si Eliana na nasa tabi lamang, hindi maiwasang mapangiti. Alam ni Eliana na unti-unti nang binabasag ni Damian ang matigas na dingding na itinayo nga ng kanilang mga anak. Hindi man kaagad pero alam niyang darating ang araw na matatanggap din ng kambalang kanilang ama. Gusto niyo bang sabay-sabay tayong kumain? Tanong pa nga ni Damian. Pilit na itinatago nga ang kaba. Sandaling nagkatinginan ng kambal tila nag-uusap, gamit lamang ang kanilang mga mata. Ilang saglit pa, unti-unting tumango si Demi sa kamarahang bumuntong hininga sa Daniel. Sige na nga, kawawa si Jollibee kapag hindi kinain. Mahina ngunit nakangusang dahilan na nga lamang ni Daniel. Dahil doon napangiti ng husto si Damian. Isa itong maliit na tagumpay. Ngunit para sa kanya isa itong napakahalagang simula. Habang sinusubuan nga ni Damian si Daniel, sa hospital bed ramdam nga niyang unti-unti na nga siyang tinatanggap ng kanyang anak. Hindi pa buo ang loob nito, pero sapat na muna ang ganito. Na kahit papaano ay nagagampanan na nga ni Damian ang pagiging ama. Ngunit bago pa man may pagpatuloy ni Damian ang pagsubo sa anak, biglang nagring ang kanyang telepono. Tumawag nga ang kanyang sekretary na hinahanap siya ng kanyang ama sa kumpanya. May pag-aalala sa boses nito. Napalalim ang buntong hininga ni Damian. Hindi pa man siya nakakabawi ng tuluyan sa kanyang pamilya, heto't may panibago na namang problema. Kinalma na nga lamang ni Damian ang sarili bago binalikan si Daniel. Anak, may kailangan lang akong asikasuhin saglit. Ani nga ni Damian. Agad na sumimangot naman si Daniel, kita sa mukha ang pagtatampo. Ngayon ka lang naman dumating tapos aalis ka na naman po ulit. Reklamo ni Daniel, nakataas ang kilay. Napangiti naman si Damian sa inasal ng anak. Alam niyang nagtatampo ito, pero sa likod ng pagsimangot, ramdam niya ang kagustuhan nga nitong makasama siya. Kailan ka babalik? Magdi-dinner tayo, 'di ba? Dapat sabay-sabay po tayo. Singit nga ni Daniel. Napakagatlabi na nga lamang si Damian. Alam niyang hindi siya maaaring magtagal sa kumpanya, pero ayaw nga niyang iparamdam sa mga anak na muli siyang mawawala. Kaya imbes na sumagot, kaagad marahang hinaplos ni Damian ang buhok ni Daniel. Babalik ako bago kayo matulog. Pangako ni Damian.
Sigurado ka po? Nagdududang tanong pa nga ni Daniel. Sumpa man. Sagot ni Damian sa kinalikan nga sa pisngi ang anak. Nasa mga bisig ni Damian si Demi na mahimbing pa rin natutulog kaya marahan niya itong hinalikan sa noo bago iniabot kay Eliana. Bago tuluyang umalis, muling tumingin si Damian sa kambal at may bahagyang ngiti sa labi. Akala ko matagal pa bago niyo ko patawarin. Nanunuyang sabi pa nga ni Damian pero puno ng pagmamahal ang tono. Napasinghap si Daniel at agad diniwas ang tingin pero hindi may kakailang namumula ang mga pisngi nito. Hindi pa naman po kita pinapatawad pero gusto ko lang po na dito ka, dapat lagi ka po andito. Ani pa nga ni Daniel na may diin pero halatang nagpapakipot. Natigilan si Damian. Hindi akalain ni Damian na sa loob ng maikling panahon, maririnig nga niya ang ganitong salita mula sa kanyang anak. At doon na tuluyang bumigay si Daniel. Napakuyumang maliliit na mga kamao ni Daniel at nangingilid ang luha habang nakatitig sa ama. Galit ako sa'yo, Papa. Pinabayaan mo kami lalo na po si Mama. Mahinang bulong nito. Tumango si Damian at tanggap ang sakit sa tinig ng anak. Pero hindi ko rin maiwasan na mamiss ka. Dahan-dahang dumaloy nga ang luha sa mga pisngi ni Daniel. Kahit hindi kita nakilala noon, hinanap kita. Nainggit ako sa mga kaklase ko na binibisita sila ng tatay nila kahit malayo ang trabaho. Ikaw po, bakit ngayon ka lang po bumalik? Hinintay kita, Papa. Emosyonal na pahayag nga ni Daniel. Hindi na nga napigilan ni Damian ang kanyang emosyon. Mabilis niyang niyakap ang anak at hinayaan ang sariling maluha. Patawarin mo ko, anak. Patawad dahil hindi kita naprotektahan. Pero ngayon, hindi ko naahayaan na magkahiwalay pa tayo, ha? Pangako nga ni Damian. Tuluyan nang humagulgol si Daniel sa yakap ng ama. Kahit may tampo at galit, hindi nito may tatangging hinahanap ni Daniel ang yakap ng ama. Dahil nga sa kanilang emosyonal na tagpo, hindi nila namalayang magising na nga sa Demi. Napakunot noo ito at nagtanong. Bakit kayo umiiyak? Bagong gising nitong tanong. Napatingin si Damian at Daniel kay Demi bago sabay na napangiti. At sa isang iglap mabilis na kiniliti ni Damian si Demi sa tagiliran dahilan upang mapuno ng tawanan ng silid. Papa, si Kuya oh! Sigaw nga ni Demi habang pumipiglas pero hindi mapigilan ng tawa. Sa sandaling yun nangako si Damian. Hindi na nga niya kailanman hayaang magkalayo pa nga silang muli. Pagdating ni Damian, sa kanyang opisina hindi pa man siya nakakahakbang ng maayos, ay umalingaw-ngaw na nga ang mabigat na tinig ng kanyang ama. Saan ka galing? Pinapabayaan mo na ba ang trabaho mo? Sigaw nga ng ama ni Damian habang nakatayo nga sa gitna ng opisina. Ang mga kamay nakapatong sa mesa ni Damian. Malakas ang boses ni Drogo. Halatang may halong pagod at inis. Hindi na bumabata si Diego, kaya kahit wala pang puting buhok sa ulo nito madalas nga nitong madaling ma-stress. Napabuntong hininga sa Damian bago magsalita. May pinuntahan lang po ko pero hindi ko pa babayaan ang trabaho. Napatingin si Drogo kay Damian ng matalim. Siguraduhin mong hindi mo nilolokong sarili mo, Damian. Alam mo ba ang itsura mo ngayon? Para kang isang lalaking nahulog sa bitag ng babae. Pahayag pa nga ng ama nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Napakunot nga si Damian sa sinabi ng ama. Nagpatuloy nga ito, hindi pinansin ang tanong ng anak. Wag na wag kang magkakamali ng mga babae sa labas. Alam ko ang takbo ng mga lalaki sa panahon ngayon. Mapusok. Nag-iiwan nga ng lahi kung saan-saan. Paano na lang ang magiging asawa mo? Baka hindi ka patanggapin. Hysterical na saad na nga lamang ni Dragon at tila malalagutan nga ng hininga. Dramatikong napabuntong hininga na nga lamang ito at umupo ng sofa na parang nasaktan siya ng matindi sa kanyang sariling hinala. Agad naman siyang inalalaya ni Damian kahit natatawa na nga ito sa inaasal ng ama. Pa, hinay-hinay lang po. Baka atakihin po kayo niyan.
Natatawang saad nga ni Damian. Ay Damian, alam mo ba kung gaano na ako katagal naghihintay? Hanggang ngayon hindi mo pa rin hinahanap si Eliana. Ilang taon nang lumipas. Hindi ko na alam kung kailan ko pa makikita ang paborito kong daughter-in-law. Malakas nga ulit na saad ni Drogo. Napangiti si Damian. Alam niya kung gaano kamahal ng kanyang ama si Eliana noon pa man. Laging sinasabi ni Drogo nga kay Damian na ang dalaga ang nagpapaalala nga sa yumaong asawa nito. Tungkol po pala dyan, Papa. Ngunit bago pa nga masabi ni Damian ang totoo, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Surprise! Matinis nga na sigaw mula sa pintuan ng opisina. Nanlaking mga mata ni Damian. Nang makita kung sino ang pumasok, ang kambal niyang anak na sina Daniel at Demi. Kaagad na tumakbo nga ang dalawa papunta kay Damian. Sabay yakap nga sa kanyang mga binti. Papa, nagulat ka po ba? Masayang sigaw nga ni Demi. Hindi pa rin makapagsalita si Damian. Napatingin siya sa bantay ng mga bata. Nakayuko ito sa harapan ni Damian at tila humingi kaagad ng paumanhin. Paano kayo nakarating dito? At bakit ka na-discharge agad, Daniel? May pag-aalala sa boses ni Damian habang mabilis na tinapunan nga ng tingin si Daniel na mukhang masiglang-masigla na. Magaling na po ko at gusto ka po naming i-surprise. Sagot nga ni Daniel at nakangiti. Natigilan si Damian, ngunit mas lalong nagulat ang ama ni Damian nang marinig ang boses ng mga bata. Napatulala na nga lamang habang nakatitig sa kambal. Hindi makapaniwala sa nakita nito. Nanatiling tahimik si Drogo. Nakabukas ang bibig na tila nawala ng salita. Natahimik nga din si Damian at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa ama ang hindi inaasahang revelasyon. Sa wakas bumagsak nga ang balikat ni Drogo tila tuluyang natulala. Apo ko ba yan? Mahinang tanong nga ng ama ni Damian. Hindi pa rin makagalaw. Nagkatinginan si Damian at ang kanyang mga anak. At sa loob ng opisina na puno nga ng kakaibang tensyon, ang hangin, halos lumuwa ang mata ni Drogo nang marinig nga niya ang papa ang tawag nga ng kambal kay Damian. Napatayo nga ito mula sa kinuupuan, natulala sa mga bata bago nagbalik ang malakas nitong tinig. Damian, paano ka nagkaroon ng anak? Gulat na tanong pa nito. Napalunok na nga lamang si Damian. Alam niyang magugulat nga ang kanyang ama pero hindi niya inasahan na ganito kagrabe ang magiging reaksyon. May ibang babae ka bang inanakan sa labas? Sabi ko na sa'yo, ganito na ang mga lalaki ngayon. Mapusok. Paano na lang sa Eliana? Naghintay siya sa'yo ng ilang taon tapos bigla ka na lang nagkaroon ng anak sa iba. May halong panik pa nga sa mukha ni Drogo habang patuloy sa pagdadakdak. Napahawak nga sa Damian sa sentido. Papa, pakinggan niyo muna ako. Naputo lang salita ni Damian. Ngunit hindi na nga nakinig pa si Drogo. Diyos ko Damian, kung hindi mo na gusto si Eliana, sana sinabi mo sa akin ng tagal kong naghintay na bumalik si Eliana. Tapos, biglang may dalawa kang bata at anak pa sa iba? Dalawa at kambal pa. Huwag mong sabihin hindi mo alam na may kambal kang anak, Damian. Dugo mo yan. Hysterical na saad pa nga ng ama. Habang nagsasalita nga ito mukhang tuluyan na nga itong nalula sa revelasyon. Napahawak ito sa dibdib at mukhang mahihimatay na nga sa stress. Kumalma po kayo. Hindi niyo po kailangan magalit. Sinubukan pakalmahin nga ni Damian ang ama. Ngunit lalo lang itong nataranta. Hindi ako nagagalit, nabibigla lang ako. Akala ko ba? Napatigil din sa Drogo nang may sumulpot nga bigla sa opisina. Good afternoon po, Papa. Isang mahinahong boses nga ang pumuno sa opisina dahilan para matigil nga sa pagsasalita nga man ni Damian. Napatigil ang lahat nang makita nilang nasa pintuan nga si Eliana. Nakatayo roon na halatang kinakabahan. Ilang taon na nga rin ang lumipas mula nang huli nga silang nagkita ng kanyang father-in-law. Kaya hindi maiwasan ni Eliana na makaramdam ng hiya. Ngunit, hindi inaasahan ni Eliana ang naging reaksyon ni Drogo. Eliana? Halos mapatakbo nga ito papunta sa babae at mabilis nga siyang niyakap ng mahigpit. Diyos ko Iha,
Nasaan ka na ba nitong mga nakaraang taon? Bakit bigla kang naglaho? Biglang tanong nga ni Drogo. Bahagyang napapikit si Eliana sa yakap ng father-in-law. Dama ni Eliana ang init ng pag-aalalang hindi nagbago kahit ilang taon nang lumipas. Pasensya na po. Mahinahong sabi na nga lamang ni Eliana. Hindi ko po ginusto ang nangyari. Napabitaw nga si Drogo kay Eliana at matamang tinitigan siya. Ano bang nangyari, Iha? Alam mo ba kung gaano kita hinanap? Kung gaano kita hinintay? Kung gaano ako na-frustrate na hindi ko man lang kayo na ipaglapit ni Damian. Mahabang pahayag pa nga ni Drogo. Napayo ko si Eliana. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa father-in-law niya. Ngunit sumingit si Damian. Papa, hindi lang kayo ang dumaan sa matinding pagsubok. Kasabay ng pagkawala ko inatake kayo sa puso noon, di ba? Pinagamot po kayo sa Amerika. Sa tagal ng paggamot nyo, ngayon lang po ako nakabalik. Wala kayong dapat ipagpatawa dahil masaya kaming magkita-kita ulit. Napabuntong hininga nga ang ama ni Damian. Oo nga, kasabay ng pagkawala mo, inatake rin ako ng high blood. Hindi ko nagawang hanapin si Eliana noon dahil inilipad agad ako ng mga doktor sa Amerika para mapagamot. Pagkukwento pa nga nito, napatingin si Eliana sa father-in-law niya. Halatang nag-aalala. Ayos na po ba ang lagay niyo? Tanong ni Eliana. Tumawa nga si Drogo at tinapik nga ang sariling dibdib. Oo naman, malakas pa po ko. Ngunit bago nga may tuloy ang sinasabi ni Drogo, biglang gumalaw nga ang kambal na patingin sa kanya. Tuon lang tila na pagtanto ni Drogo na may dalawang bata pa sa silid. At ang mata niya bumaling kay Daniel at Demi. Natahimik lamang na nakatingin sa kanya na parang iniisip kung sino siya. Napalunok nga si Drogo, saka muling tumingin kay Eliana. Eliana, sabihin mo sa akin, anak mo ba ang kambal na yan? Tulalang tanong nga nito. Tumango si Eliana. Opo, Papa Drogo. Sila po sina Daniel at Demi, ang anak namin ni Damian. Ngiting sagot nga ni Eliana. Nanlaki mga mata nga nito. Ano? Biglang nandilim nga ang paningin nito at napaupo ulit sa sofa. Kahit sino siguro ay matutulala kung malalaman nga nilang hindi lang pala isa kundi dalawa ang apo niya at hindi ito nalaman ni Drogo kahit nga sa Damian ng maraming taon. Pero paano nangyari? Hindi pa rin makapaniwala. Lumingon ito kay Damian na parabang hinahamon nga ito ng sagot. Damian, bakit mo binuntis si Eliana? Tapos nagpa-aksidente ka. Lintik kang bata ka, sabi ko na nga be, mapusok ka. Matinis na sad pa nga ni Drogo at hinampas nga sa braso si Damian. Halos mabilao ka naman si Damian sa narinig. Pa, hindi ko sinasadya yun. Hindi ako nagpa-aksidente. Hindi alam ni Damian kung matatawa ba siya o mahihiya sa sinasabi ng ama. Ngunit hindi pa rin ito pinansin ni Drogo at sinermonan nga ang anak. Sinasabi ko na nga be, kapag ang lalaki masyadong nadadala sa emosyon, kung ano-anong nangyayari. Paano kung hindi ka na nakabalik? Paano kung tuluyan kang hindi makaalala? Ano na lang mangyayari sa mag-iina mo? Sa halip na ma-stress, natawa na nga lamang si Damian at tumiling. Sanay na nga siya sa overreacting na ama niya. Napatingin sa Drogo kay Eliana. Parang hindi pa rin makapaniwala. Iha, paano mo kinaya to? Mahinahong sagot nga ni Drogo. Mga anak ko sila, Papa, kaya kakayanin ko talaga para sa mga anak ko. Kahit sino namang nanay gagawin ng lahat para sa anak, 'di ba? Nakangiting sabi pa nga ni Eliana. Napabuntong hininga sa Drogo. Tila napawi ang stress. Humarap ito sa kambal at ngumiti sa kanila. Apo ko pala kayo. Mahina ngunit puno ng emosyon ang boses. Napangiti ang kambal. Opo, Lolo. Sagot ni Daniel habang si Demi naman ngumiti ng matamis. Sa sandaling yon ang buong opisina ni Damian na puno ng kakaibang init. Isang pamilya na muling nagtagpo kahit nga ilang taon na wala. Masaya namang sumama si Daniel at Demi sa kanilang lolo Drogo na agad nga
Inaya nga ang mga apo na magbonding sa labas. Halata sa mukha ng matanda ang kasabikan na makasama ang kambal na hindi niya alam na nag-e-exist pala hanggang kanina lang. Mag-ingat kayo Bili na nga lamang ni Eliana habang hinahaplos ang buhok ng mga anak. Opo, Mami, magbabanding lang po kami ni Lolo Drogo. Magpapabili rin po ako ng laruan kay Lolo. Ngiting sad nga ni Demi at Daniel. Ubusin niyo na kagad ang pera ni Papa, daming pera niyan mga anak. Natatawang sambit pa nga. Huwag mo nga turuan ng kambal. Akala mo hindi ko nakalimutan noon na palahingi ka ng pera, ilang taon ka pa lang noon, Damian. Matigas nga nasagot naman ni Drogo bago tuluyang umalis kasama ang kambal. Nang tuluyang mawala ang tatlo sa kanilang paningin, inalalayan nga ni Damian si Eliana paupo sa mahabang sofa sa kanyang opisina. Malambing itong umiti at hinawakan ng kamay ni Eliana. Kakain tayo sa labas mamaya, tatapusin ko lang tong trabaho. Nakangiting tumango nga sa Eliana. Sige, maghihintay ako rito. Huwag mo kong alalahanin. Tugon na nga lamang nito. Pero imbes na bumalik nga agad sa trabaho, dahan-dahang lumapit si Damian sa kanya at marahang hinaplos ang pisngi ni Eliana. At bago pa nga makaiwas si Eliana, naramdaman na nga niya ang mainit nitong halik sa kanyang labi. Malalim, mariin at puno nga ng pangungulila. Hindi alam ni Eliana kung ilang segundo yung tumagal, pero mukhang hindi pa balak ni Damian tumigil kung hindi lang niya ito itinulak ng mahina. Damian, sumusobra ka na. May halong hiya pa nga ang boses ni Eliana. Napangisi si Damian at dinilaan nga ang sariling labi. Hintayin mo ko, Eliana. Sasabak ulit tayo sa gera mamaya. Makahulog ang saad pa nga ni Damian. Ano ba? Ang dami mong iniisip. Napamulagat na nga lamang si Eliana at agad na namula. Tumawa ng mahina si Damian bago bumalik sa kanyang mesa para simulan ng trabaho. Pagkatapos na kumain sila Eliana at Damian, ay agad na inaya nga ni Damian si Eliana na pumunta sa bahay niya dahil doon dumiretso ang kambal at ang kanyang ama. Namangha pa nga si Eliana dahil mansyon ang bahay ni Damian. Pagpasok nga nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang nakakatuwang eksena. Tulog ang kambal sa sofa. Mahigpit na nakayakap sa kanilang lolo Drogo habang nakaon pa nga ang TV. Isang pelikula ang patuloy na pinapalabas pero halatang kanina pa nga natulog ang tatlo. Ang cute nilang tignan. Komento nga ni Eliana. Lumapit si Damian at marahang hinalikan sa noo ang kambal bago isa-isang binuhat ang mga ito. Ako nang magbubuhat kay Demi. Alok nga ni Eliana ngunit mabilis nga siyang tinapunan ng tingin ni Damian. Huwag na, baka mabalian ka ng buto. Sada man ni Damian at seryoso ang tono. Sanay na nga akong buhatin ng mga anak ko, Damian. Napataas naman ang kilay ni Eliana nang sabihin yun. Saglit na natigilan nga si Damian bago bumuntong hininga. Bumagsak ang kanyang balikat na parang biglang nakaramdam ng konsensya. Ilang taon siyang nawala, hindi man lamang naranasan ni Damian ang hirap ng pagpapalaki sa kambal. Lahat ng yun si Eliana lang ang gumawa. Napansin ni Eliana ang pag-aalangan nga sa mukha ni Damian, kaya marahang hinaplos niya ang braso nito. Okay lang, Damian, nandito ka na ngayon. Ani nga ni Eliana. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Damian bago inihatid ang kambal sa kanilang silid. Tuon na nga rin natulog si Eliana sa tabi ng mga anak nila habang si Damian inayos nga muna ang kanyang ama. Pinalipat nga ni Damian si Drogo sa guest room at bago ito matulog, tinanong pa nga ni Drogo kung nasaan ang kambal. Tulog na ang mag-ina ko. Sagot nga ni Damian bakas sa mukhang payapa. Tumango si Drogo at kumiti. Mabuti, Damian, anak. Sa isang linggo magkakaroon ako ng malaking party sa isang mamahaling hotel. Kailangan ipakilala mo na ang pamilya mo. Sad pa nga ni Drogo. Bahagyang napaisip si Damian. Hindi naman siya mahilig sa mga social na pagtitipon. Pero kung ito ang magiging daan, para masigurado nga na wala nang ahadlang sa pagsasama nila ni Eliana, lalo na ang mga lalaking may gusto sa kanyang asawa, malang dahilan si Damian para tumanggi.
Sige papa, pupunta kami. Sagot na nga lamang ni Damian. Muling umiti nga si Drogo bago ipinikit ang mga mata upang matulog. Nang bumalik si Damian sa kwarto ng kambal, nadatnan niya si Eliana na mahimbing ang natutulog habang yakap si Demi. Marahan siyang nahiga sa tabi ni Eliana at niyakap ang isang braso sa bewang nito. Mahal na mahal ko kayo. Mahinang bulong ni Damian bago ipinikit ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, mahimbing ding nakatulog si Damian kasama ang pamilya niya. Naging napaka-elegante ng selebrasyon ng kaarawan ni Drogo. Punong-puno ng grand ballroom ng hotel ng kilalang negosyante, politiko at mahalagang personalidad sa industriya. Ilang reporters din ang naroon upang i-cover ang event. Sa isang dressing room, masayang nag-aayos si Damian kasamang kambal. Suot nga ng tatlo ang malilinis at mamahaling American suits na lalong nagpaluta nga sa kanilang pagkakahawig bilang mag-aama. Ang pogi ko talaga. Pagmamalaking sabi ni Daniel habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Ako rin! Sabat naman ng batang si Demi habang inayos ang bowtie nito. Natawa si Damian sa sinabi ng mga anak at yumuko upang pantayin ang suot nga nilang kwelyo. Siyempre, magaganda at gwapong lahi natin eh. Aniya habang kinikindatan nga ang kambal. Napangiti si Eliana nang pumasok nga siya sa dressing room at naabutan ng sweet na eksena ng tatlo. Ngunit, agad na nagbago ang ekspresyon ni Damian nang mapansin ang suot ni Eliana. Napatulala ito sa babaeng minamahal. Isang eleganteng gown na may slit sa gilid ng hita. Lalong nagpapatingkad nga sa kaseksihan at ganda nito. Napalunok si Damian bago lumapit at hinapit si Eliana sa bewang. Napakaganda mo mahal. Puri pa nga ni Damian na ikinapula nga ng mukha ni Eliana. Damian, hindi na nga natuloy pa ang sasabihin ni Eliana dahil dumampi ka agad ang mainit na halik ni Damian sa kanyang tabi. Napapikit si Eliana sa tamis ng halik, ngunit agad ding itinulak si Damian. Huwag na yun. Masisira ang lipstick ko. Ani na nga lamang ni Eliana habang inilalayo ang mukha pero ang totoo, kinikilig nga siya sa ginagawa nito. Pwede namang ayusin mamaya ang makeup mo, diba? Nakangising, pagpapabebe pa nga ni Damian. Loko ka talaga. Hinampas na nga lamang ni Eliana ang braso nito. Biglang sumabat naman ang kambal na pareho pang nakakunot ang noo. Papa, bakit mo niyayakap si Mama? Dapat kami rin po. Reklamo pa nga ni Daniel. Mabilis na tumakbo sa Demi at niyakap si Eliana. Mama, ako lang dapat yakapin mo dahil bunso ako. Nakangusong sabi pa nga ni Demi. Napatawa na nga lamang si Damian sa pagiging protective ng mga anak. Akin ang mama niyo. Pangasar pa nga ni Damian. Hindi, amin po siya. Sabay na sigaw pa nga ng kambal. Natawa na nga lamang si Eliana sa pagtatalo nga ng mag-aama. Kaya naman sinaway nga niyang mga to. Tama na yan Damian. Daniel, Demi, lalabas na tayo. Naghihintay na ang mga bisita. Napakamot na nga lamang ng ulo si Damian habang inaayos muli ang kwelyo. Fine. Pero pagkatapos nito, mahal, mag-uusap pa tayo. Sambit ni Damian. Natatawa na nga lamang si Eliana. Paglabas nila sa grand ballroom, lumapit si Damian at ang kambal sa stage kasama si Drogo. Habang dumiretso muna si Eliana sa isang table. Kailangan kalmahin nga ni Eliana ang sarili bago ang opisyal na pagpapakilala. Tumayo sa gitna ng stage si Drogo at masayang umiti sa lahat. Mga kaibigan, ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aking kaarawan, kundi gusto ko ring ipakita sa inyo ang pinakamahalagang yaman ko, ang aking pamilya. Walang paligoy-ligoy na saad pa nga ni Drogo. Lalong naging tahimik ang paligid nang i-anunsyo ni Drogo ang pamilya. Narito ang aking anak na si Damian Monterreal. Masiglang pakilala pa nga ni Drogo. Nagpalakpakan ng mga bisita, ngunit halos lahat ng babae sa audience ay hindi maiwasang magbulungan nang makita si Damian. Ang gwapo pa rin talaga ni Damian. Sayang, akala ko single pa siya. Tili pa ng babae. Ngunit mas lalo pang lumakas
ang bulungan nang ipakilala nga ni Drogo ang kambal. At syempre, kasama ang aking mga apo, si Daniel at Demi Monterreal. Dagdag pa nga ni Drogo. Lalong nagulat ang karamihan. May mga napaawang ang labi at halos hindi makapaniwala sa kanilang narinig. May anak na pala si Damian? Sinong ina ng mga bata? Bakit ngayon lang sila ipinakilala? Samot-saring komento ang mga bisita sa paligid. Napahinto nga sa pagpapalakpak si Eliana nang lumapit sa kanyang 3 babaeng halatang mayayaman at nagtataglay nga ng mapanuring mga mata. Kitang-kita sa ekspresyon nila ang pag-aalinlangan at pagmamaliit. Bakit ka nakaupo sa VIP table? Hindi mo ba alam na para lang to sa mga Monterreal family? Ang nangunguna sa kanila, isang babaeng naka-red gown na puno ng diamonds ang unang nagsalita. Dito po ako pinaupo ng pamilya Monterreal, sagot ni Eliana. Ngunit imbes na maniwala, nagkatinginan lang ang 3 at biglang nagtawanan na tila ba may narinig silang katawa-tawang biro. Ano? Pinaupo ka ng Monterreal family? Baka nagkamali lang sila, miss. Komento pa nga ng babaeng nasa kaliwa. Baka naman nakalisot lang to rito, feeling close kay Damian. Sabat pa ng isa na nasa kanan. Ilang mata na nga rin ang nakatuon kay Eliana. Dahilan para lalong kabahan siya. Hindi niya gustong gumawa ng eksena pero ramdam ni Eliana ang panlalait at pangmamaliit ng 3 babae. Alam mo, mas mabuting umalis ka na lang dito. Hindi ka bagay sa circle namin. Hindi ka naman mukhang mayaman. Sabi pa nga ng nasa gitna, itinaas nga ang kilay. Napakuyom ng kamay si Eliana sa ilalim ng mesa. Hindi siya mahilig makipagtalo lalo na sa ganitong klase ng tao. Pero nakakapanlumo nga ang naririnig niya. Huminga siya ng malalim bago nagdesisyong tumayo. Kung ganyan kayong walang respeto sa kapwa, mas mabuti pang ako nang umalis. Seryosong sabi na nga lamang ni Eliana. Kakapasok pa nga lamang ni Eliana sa engrandeng mundo ng Monterreal. Pero dama na nga niya ang panghuhusga ng iba. Hindi siya natatakot pero hindi rin niya gustong makipag-away. Aalis na nga sana si Eliana nang biglang sumulpot sa tabi niya ang kambal. Mama, saan ka pupunta? Mama, sama po kami. Saad pa nga nila Daniel at Demi. Nanlaki yung mga mata ng 3 babae. Ang ibang bisita nagulat din at ang bulungan nga sa paligid lalong lumakas. Hala, tinawag siyang mama ng kambal? Hindi nga kaya siya ang asawa ni Damian? Huwag mong sabihin siya ang ina ng mga anak ni Damian. Samot-saring komento nga ng mga bisita. Nang hinang 3 babaeng nang mamaliit kay Eliana kanina. Ngayon tila nga sila pa ang gustong matunaw sa kinatatayuan. Sino po kayo? Bakit niyo pinalaya si mama? Kunot noong tanong nga ni Demi, kaharap ang mga babae. Hindi agad nakasagot ang 3. Napalunok ang babaeng nasa gitna bago pilit na ngumiti. Ano kasi? Hindi na nga nila naituloy pa ang pagsasalita dahil biglang lumapit si Damian. Matikas at matangkad nga itong naglakad papunta sa kanila at kitang-kita sa mukha ang lamig at panganib sa ekspresyon nito. Sino nagsabing hindi welcome ang asawa ko rito? Malamig ngunit matigas ang boses ni Damian. Napaatras ang 3 babae, halatang kinakabahan. Dahan-dahang ipinasok ni Damian ang kamay sa bulsa habang diretso pa ring nakatitig sa 3. Kailangan pa bang ipaliwanag sa inyo kung sino si Eliana? Tanong nga ni Damian. Walang makapagsalita. Naglakad palapit si Damian kay Eliana. Sakay nilahad nga ang kamay nito. Dahan-dahang hinawakan ni Eliana ang kamay ni Damian. Matapos nito, marahan siyang hinapit ni Damian sa bewang at hinapit palapit sa dibdib nito. Si Eliana Monterreal, ang asawa ko, ang ina ng kambal ko. Pahayag pa nga ni Damian. Mas lalong lumakas ang bulungan sa buong ballroom. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na nga takot o kaba ang nararamdaman ni Eliana bagkus. Dama niya ang init ng pagmamahal ni Damian. At ang 3 babaeng kanina lang ay mayayabang, ngayon tila gustong lumubog sa kinatatayuan nila. Saan ka pupunta, mahal?
ngunit puno ng pag-aalalang tanong ni Damian. Hindi na komportable si Eliana sa sitwasyon. Hindi niya gustong magmukhang mahina pero hindi rin niya kayang tiisin ang mga matang mapanghusga. Aalis na lang ako. Kung ganito rin naman ang trato ng mga tao sa akin, baka mas mabuting hindi na ako magtagal dito. Mahina ngunit matigas ang kanyang boses. Nandilim nga ang paningin ni Damian at masamang tinignan ng tatlong babae na nanlalait nga kay Eliana. Nanginginig na sumagot nga ang mga babae halatang takot. Wala. Ang sabi lang namin. Hindi na nga nila naituloy pa dahil nga sa titig ni Damian na para bang kahit hindi siya sumigaw, ramdam mo ang galit niya. Huwag na kayong magsinungaling pa. Maring sabi pa ni Damian. Napatango-tango ang tatlo at walang nagawa kundi aminin ang sinabi nila. Dahil doon, lalo pang nagapoy ang galit ni Damian. Wala kayong karapatang maliitin si Eliana. Dapat lang kayong umalis sa party ng pamilya ko kung ganyan din lang ang ugali nyo. Madiin niyang saad. Napatras ang tatlo. Natatakot na baka totoo ang banta ni Damian. Ngunit bago pa nga sila tuluyang mapalayas, hinawakan ni Eliana ang braso ni Damian. Hayaan mo na sila. Ayos na ang lahat, Damian. Pinagtanggol mo na ako, masaya na ako doon. Mahinahon naman niyang sabi. Malamang sa lahat, hindi papayag si Damian na palampasin ito. Pero nang makita nga niyang determinasyon sa mga mata ni Eliana, wala siyang nagawa kundi sundin ito. Swerte niyo dahil mabait ang asawa ko. Sabi ni Damian sa tatlong babae. Fiancé pa lang. Mahinang sabi ni Eliana. Ngunit bago pa nga siya makapagpatuloy, marahan nga siyang hinapit ni Damian palapit. Pareho lang yun, Eliana. May anak na tayo at magiging pamilya na tayo. Dahilan pa nga ni Damian. Narinig ng mga tao ang sinabi ni Damian kaya't mas lumakas pa ang bulungan. Hala, totoo ngang si Eliana ang nanay ng kambal at ikakasal na sila. Kailan naman kaya? Hindi maiwasang tanungin yun ng mga bisita. Ngunit agad na tinapos ni Damian ang usapan. Bumalik na kayo sa party. At magpatuloy sa kasiyahan, wala na kayong ibang dapat pagtuunan ng pansin. Sa hudyat niya, bumalik na nga ang iba sa kanilang ginagawa. Samantalang sina Damian, Eliana, ang kambal at si Drogo naman ay bumalik sa kanilang VIP table. Ngunit kahit nakaupo na, hindi na nakatiis pa si Damian, hinawakan niya ang kamay ni Eliana at marahang hinila ito palayo. Damian, anong... Nagulat nga si Eliana nang bigla siyang dalhin sa stage. Hindi nga niya namalayang, nasa harap na nga sila ng lahat at hindi niya maintindihan kung ano ang balak ni Damian. Hinapit nga siya ni Damian sa bewang at ngumiti bago humarap sa audience. May gusto akong ipalam sa lahat. Lahat ng bisita ay natapers na kanina pa nga tahimik na nagmamasid. Ito ang babaeng mahal ko, si Eliana. At ngayong buwan ikakasal kami. Masayang balita ni Damian. Mas lumakas ang bulungan ng mga bisita. Ngunit wala na nga itong pakialam. Mas matimbang ang nais niyang ipahayag. Iimbitahan ko kayong lahat sa kasal namin. At huwag na huwag kayong magkakamali na saktan si Eliana. Dahil kung sino man magtatangkang saktan siya, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang kapangyarihan ko para gumanti. Patuloy pa nga ni Damian. Kinabahan naman ng mga bisita sa tapang ng pahayag ni Damian. Samantala si Eliana, hindi na nga nakapagpigil pa. Sa gitna nga ng maraming tao, siya mismo ang lumapit kay Damian at hinawakan ang mukha nito. At sa harap ng lahat, hinalikhan ni Eliana si Damian. Nagulat si Damian pero agad nitong ginantihan ng halik. Pagkatapos ng matamis nilang halikan, bumulong si Eliana. Salamat, Damian. Ngumiti si Damian at hinaplos ang pisngi nito. Ako ang dapat magpasalamat. Alam kong tiniis mo ang lahat para sa kambal natin. Ngayon, ako naman magpapakita sa iyo kung paano kita iingatan at ang mga anak natin habang buhay. Buong pagmamahal nga na sambit ni Damian. Sa huling pagkakataon, muling dumampi ang mga labi nila. At simula noon,
Namuhay nga ang kanilang pamilya ng masaya pagkatapos nga nilang muling maikasal at nangako sa isa't isa na mamahalin at poprotektahan nila ang isa't isa kahit na anumang pagsubok ang dumating sa kanila. Ang kwento ni Damian ang nagpapakita na ang isang ina ay kayang gawin ng lahat para sa kanyang mga anak kahit pa ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang sariling kaligayahan. Si Eliana, nagtiis ng sakit, panghuhusga at hirap, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang kambal. Ngunit sa dulo'y pinakita rin na ang tunay na pagmamahal hindi dapat maging isang sakripisyong nagpapabagsak, kundi isang dahilan para bumangon, lumaban at muling hanapin ang halaga ng sarili. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Eliana at Damian. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonal Lito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lili Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol,
Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.